lang ginagawa sa buhay. Gising, tutulala, hihinga, mabangon. Sunod nun, paghahanda, pagluluto, pag-aasikaso. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako uling nagising na sarili ko ang iniisip ko. Ngayon kasi, sila na agad. Alam mo naman, di ba? Ito na ako ngayon. Ako na yung taong lagi lang nasa likod nila. Yung nakakalimutan kapag tahimik na lahat. Pero biglang hahanapin kahit wala namang kailangan. Ay, naalala mo pa, di ba may mga pangarap tayo? Hindi lang basta pangarap. Nai-imagine natin yung mga sarili natin na pumupunta sa iba't ibang bansa. Maging malaya at may sariling direksyon. Ganun na dumating sila, yung bago lahat. Hindi ko sinasabing mali yun kasi hindi. Sila yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaso kasunod nun. Hindi ko nakalimutan kung sino ako bago ako naging ina. Alam mo ba yung pakiramdam na kahit hindi ka bata, kailangan mo na maging matatag? Yung kahit pagod ka na, bawal ka huminto kasi may umaasa sa'yo. Araw-araw, pinipilit ko tumayo. Kahit masakit yung ulo ko, kulang ako sa tulog. At minsan, gusto ko na lang umiyak. Pero hindi pwede. Kaya tinatago ko. Yung pagod, yung takot, yung lungkot. Ngumiti ako. Kahit hindi ko na maramdaman. Kasi yun yung kailangan nila eh. May mga gabi na tahimik na ang lahat. Tulog na yung mga tao. Doon ako nag-iisip. Nagbibilang, nagko-compute, naghahanap ng paraan kung paano ko pang mapapaguti yung kinabukasan nila. At habang ginagawa ko yun, bigla akong may isip kong, ako naman kayo. Pero agad ko rin tinatabitan kasi parang wala na akong karapatang isipin yun eh. Nanay na ako. At bilang nanay, sino na dapat lagi. Pero hindi ko pa rin maiwasang magtanong kung kaya ko pa ba? At yung pinakamabigat, bakit parang kulang pa rin? Kahit ginagawa ko naman lahat, parang may kulang pa rin. Alam nyo, palagi kong iniisip kung paano ko ba, kung paano ko ba kasi na mabubuhay. Walang tulong, lahat ako. Kasi mahal ko sila eh. At yung pagmamahal na yun, yun yung dahilan kung bakit gusto ko pa rin bumangon. Kahit pagod na ako, pipiliin ko pa rin maging ina nila. Araw-araw, paulit-ulit. Kasi sila yung dahilan ko. At sana kahit minsan, makita din nila. Hindi lang bilang nanay, kundi bilang tao. Yung taong napapagod din, natatakot din, at minsan gusto lang may makaintindi. At hindi ko hinihingi ng maintindihan nila agad. Pero sana balang araw kapag sila napagod, nalito, at matanong kung kaya ko ba nila, maalala nila ako. Yung mga pagod na dinago ko sa likod ng ngiti. Yung mga pangarap na pinili kong sinatabi para masiguro yung kanila, buo.
Hindi dahil perfecto ako. Hindi dahil wala akong pagkukulang. Kundi dahil pinili ko silang mahalin sa parang alam ko, kaya ko. At kung dumating man yung araw na hindi na nila ako kailanganin, hindi ako malulunod. Dahil ibig sabihin ng nun, may nagawa akong tama. At kahit pa paano, naging sapat ako. At kung sakaling may magtanong kung sino ba talaga ako, hindi ko na siguro kailangang mag-isip pa. Dahil sa dami ng nawala sa akin, may isang bagay doon na nanatili. Ako, yung nanay nila, at yun ay hindi nila mawawala. O siya, masyado na namang napahaba yung usapan natin. Tutukuin ko na to at paglulutuan ko pa sila.